Okay, so welcome po sa online class ng IMG Financial Literacy Campaign. Gusto po namin na ma-reach ang 30 million families before 2030. Niniwala po kami na sa Financial Literacy Campaign na to, kapag na-educate po namin ang 30 million Filipinos, ma-empower namin sila para magkaroon ng isang tamang pagdidesisyon. So again, thank you sa oras at panahon na kayo po ay aming nakasama. Umpisahan po natin ang hapon to sa isang panalangin. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life into your hands. In Jesus' name we do ask. Amen. Welcome to the Secret to Saving and Building Your Future, Taking Control of Your Money. I'm your speaker, Hazel M. Soneja. Dito po ang ating pag-uusapan, how to build our financial house through healthcare, protection, debt management, emergency fund, and through a proper investment. Again, I'm Hazel Soneja. I am a nurse by profession. I do work for 2 decades as an accident emergency room nurse. At ngayon po, ako po ay isang financial literacy advocate at isa rin pong educator and isang coach. Bakit po natin masasabi na mahalaga ang isang financial literacy? Bakit kailangan nating mag-aral ng financial education? Bakit kailangan nyong bigyan ito ng pansin? Bakit kailangan nyong bigyan ito ng pagkakataon para po kayo ay matuto? Bakit nyo kailangang matuto? Alam nyo po kasi, ayon po sa pag-aaral, when it comes to securing and saving our future, many good people fail. Many hardworking people fail. Smart people fail. Many young people, old professionals, teachers, engineers, doctors, kasama po ako doon isang nurse, di ba, end up retiring without enough savings. Kaya napakahirap po. That's why financial illiteracy makes us poor. Bakit? Kasi nami-mismanage natin yung pera. So sabi po sa isang study, hindi po kakulangan sa pera ang problema ng mga Pilipino. Bakit sila naghihirap? Bakit wala silang ipon? Bakit baon sa utang? Ang problema po kasi dahil sa kakulangan ng kaalaman sa personal finances. Kaya nga ang nangyayari ngayon, ang ating presidente nagkaroon ng Republic Act at ito ay ibinigay sa Department of Education, di ba, para ituro ang financial literacy. Saan? Sa mga teacher at sa school. So ganun po ang pagpapahalaga sa financial literacy. Even po sa bansa pong Amerika, marami pong mga financial guru ang nagtuturo. Bakit? Kasi even to them, na mayamang bansa, marami pong mga Amerikano ang mga poor. Okay? And here, what are the things that we should learn? Una, yung preparation. Mahalaga na ang mindset natin ngayon, ikaw man ay mga empleyado dito sa Pilipinas, ikaw man ay empleyado sa pamahalaang gobyerno, or isa kang OFW na nagtatrabaho for how many years, nagsasakripisyo for how many years, di ba? Dapat matuto tayo paano ba natin ma-prepare yung ating retirement. Kasi yun po yung kulang sa atin eh. Hindi na paghahandaan ang retirement. Kaya ang nangyayari, pagdating kung kailan ikaw ay nasa retirement age niya, saka ka mag-prepare, okay, ganitong gagawin ko. So mostly ang nangyayari, naubos yung pera. Okay, ano pa ang dapat natin malaman? Kailangan mong i-protectionan kung ano yung current na income mo. Kasi ang hirap naman, kumikita ka ngayon ng 50,000, pagkatapos kung kailan ikaw ay 60 years old na, di ba, wala kang pera. Ang hirap pong adjustment nun. Di ba? So we have to protect our current salary. Bakit natin kailangan paghandaan? Bakit kailangan na ang ating future? Bakit kailangan nating proteksyonan ang ating current salary?
Kasi we have to prevent na mawala ito. Dahil sabi ko nga kanina, napakahirap mag-adjust from meron to wala. At the same time, di ba, we have to preserve whatever wealth. Ikaw bilang isang wealth na bilang breadwinner sa kang wealth sa family mo, at kung may sasakyan ka, kung meron kang bahay, isa rin po yan na wealth na dapat nating maipipreserve para naman magamit din naman ng mga susunod na henerasyon. So ang sabi po na ang tao wala naman talagang pagpaplano na sila ay maging failure in the future. Ang problema, wala silang plano. So without a plan, failure na agad. 'Di ba? And kung may plano man pero nakasulat sa tubig at walang execution, hindi nag-take ng action, failure pa rin 'yon. Ang ganda ng plano mo, 'di ba? Ang ganda plano, magkaroon ka ng isang bahay, pero puro drawing lang sa tubig. So walang patutunguhan, right? And ang iba naman dahil nga po sa kakulangan ng edukasyon at kaalaman kung paano panghawakan ng kanilang pinaghihirapang pera, nung mag-execute sila para mag-secure ng kanilang financial future, para mag-secure ng kanyang retirement fund. So ang ginawa niya, dahil may lumapit sa kanya na nag-alok ng 30% na tubo kada buwan, 'di ba na? Pumayag siya. Ang nangyari, na-scam po siya. So, without a plan, failure. Kung may plan, pero walang action, failure. Kung mayroon ka namang plan, pero ang execution mo mali, failure pa rin. So, mahalaga yung education. Kasi ang education, siya po ang magtuturo, magbibigay sa atin ng tamang kaalaman, impormasyon. So, siyempre naman po, kapag meron ka ng tamang kaalaman, meron ka ng tamang impormasyon, di ba, nalaman mo sa pamagitan ng financial literacy, ay mali pa lang 30%. Kasi even ang bank, even ang mga malalaking equity, hanggang 12% lang, di ba? So, malalaman mo na mali. Malalaman mo na scam yan. So, having the right information, you can make a right decision. Di ba? So, pag meron ka ng right decision, pwede ka nang gumawa ng tamang pagpaplano. So since tama yung decision mo, tama yung plano mo, yung right action, malapit-lapit po yun. Diba? So siyempre, pag nagkaroon tayo ng tamang action, yung direction po natin patungo sa tamang resulta, matatanggap at makukuha po natin. So yun po yung mga dapat nating malaman. So while we are preparing and securing para po sa ating nalalapit na mga retirement, meron po tayong kinaharap na mga challenging future. At dito po sa challenging future na to, hindi po pwede ang mga prevailing mindset. Ano po ba yung prevailing mindset? Yung ang sabi ng iba na YOLO, anyway, you only live once. So next time na ako saka na ako mag-aayos, saka na ako mag-prepare, saka ako na paghahandaan, liwaliw muna. So parang liwaliw ngayon, paghihirap sa future. Mali po yun. Diba? Hindi rin po pwede yung mga prevailing mindset na sinasabi natin ng financial literacy para lang sa mayayaman. Naniniwala po kami ng financial education ay para sa ating lahat. Kasi tayo pong lahat ay may karapatan na maging mayaman. Diba? So, hindi natin pwedeng sabihin din na, ay, pobre naman ako eh. Pinanganak naman akong pobre. So, hayaan mo na maging pobre. Wala pong ganon. Diba? Dapat po, maging challenge sa atin yun para po tayo ay magkaroon ng reset ng ating mga mindset. So again, ano ba itong mga challenging future na kinaharap natin? Alam niyo po ba na ang labor market ay napaka-uncertain? Yung tila baga ngayon, ang ganda-ganda ng trabaho mo, pero after 6 months, after 1 year, hindi natin nahawak ang buhay, parang isang typhoon na lamang yan, na di ba, pabago-bago, ay bigla na lang palang sasabihin ng kumpanya mo, ikaw ay mali-layout, hindi na kailangan ng serbisyo mo. So nawalan ka ng trabaho, right? So mahirap po 'yon. Ano pa ba? Malimit po yung mga trabaho tulad na lang ng pagtatrabaho sa isang pabrika. Ngayon po kasi ang mga tao ngayon, ang kumpanya ay nagsusort out into automation. So kaya nga maraming kumpanya ngayon na dati tao ang kailangan nila para mag-produce ng kanilang mga produkto, pero ngayon po napalitan na sila ng automation, naging robots. Kahit nga po kami mga nurses, marami na pong mga hospital, especially sa mga mayayamang bansa, UK at saka sa Europe, ang mga ngayon po ay
mga robot na ang kanilang mga empleyado. Ganon din naman sa mga nasa secretarial, di ba? Napapalitan sila ng powerful software. Yung dating marami kang support groups na kailangan, ngayon dahil sa isang powerful software tulad ng computers, nababawasan ng tao. So dahil po sa labor market na napaka-uncertain, di ba, yung tao napapalitan ng automation at ng powerful software. Okay. I hope I'm making a sense. Next po na kinaharap nating challenging future, habang tayo po ay naghahagilap ng isang maayos na future, ay yung tinatawag na lifestyle natin ngayon. Dahil po sa tayo ay walang alam at nami-mismanage yung pera, meron tayong low savings at bound tayo sa utang. Kapag hindi po natin yan na-correct, hindi po natin na itama yan, di ba? We will be forced na magtrabaho kahit sa age of 65 years old para na po makapag-survive. At marami na po tayong mga nakikita sa Facebook, di ba? Na kung saan matatanda, 75, 80 years old, naglalako pa rin, di ba? Habang madaling araw, at minsan nga sinasabi pa ng mga netizens na ang swerte naman ni tatay, ang swerte ng family, pero ang totoo, hindi po sila swerte. Dahil ang hirap po nun. Di ba? Isipin mo, ugod-ugod ka, magtatrabaho ka pa kasi nga hindi na paghandaan yung future. Okay? Ano pa? Ito, yung high cost of education. Kapag hindi po natin napaghandaan yan, how sure you are na yung anak mo, mapag-aaral mo pa. Okay? And dahil po sa tumataas na inflation rate, bumababa ang value ng pera natin, at the same time, nagiging mahirap para sa atin yung mag-save ng pera. Isipin nyo na lamang po na ang cost of living natin ngayon, ang inflation rate ay 5.5%. O lagay na lang natin po sa isang 6% para po madaling i-compute. Sa 10 piso nyo po, nabawasan ng 60 cents. Sa 100 nyo, nabawasan ng 6 pesos. So ibig sabihin, yung meron kang 100, pag bumili ka, ang cost na lang nun, ang power na lang ng pera mo ay 94 pesos na lang. So kung may 1,000 ka, nawalan ka ng 60 pesos. Kung meron kang, di ba, 10,000, nawalan ka ng 600. So habang lumalaki ang pera mo, malaki ang nawawala. Yun po yung inflation. At yun yung pumapatay sa pera natin. Okay? At dito po, dahil po sa long-term effects ng financial ignorance, dahil yung mga sinundan natin na mga ninuno ay hindi po sila nakapaghanda, hindi po sila umattend ng financial literacy, hindi po nila nalaman ang kahalagahan ng financial literacy. Ngayon po, ito yung buhay nila. And I do hope, di ba, na tayo po na 18 participants sa mga oras na to, makita natin ang ating mga sarili sa ating near future na tayo po ay magre-retiro na. Ikaw ba? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ikaw po ba ay mapapasama dahil hindi ka naghanda sa iyong future, sa iyong retirement fund, wala kang retirement budget, matutulad ka sa mga 70, 80 years old na 30% ng total ng mga senior citizens nagtatrabaho pa rin para lang kumain at magkapagkaroon ng pangtusto sa bawat araw. O nakikita mo ba ang sarili mo na mapasama saan? Sa 40% dahil hindi niyo na kayang magtrabaho, umaasa na lamang sa mga anak. Well, ang mga anak po ay hindi po retirement fund or emergency fund. Ganun din. Tayong mga magulang, hindi tayo retirement fund ng ating mga anak. Diba? Hindi ko po sinasabing masama yan, pero makita natin dito na yan po yung nagiging rason kung bakit, diba, nagiging mas mahirap pa sa mga anak na makapag-survive dahil, diba, imbis na yung magulang nila may sariling pera, umaasa pa sa kanila. Kung kulang na po sa kanila, paano na po yun? Paano po kung hindi pa sila magkasundo ng kanilang mga in-laws? Di ba? Ito po ang mangyayari. Nakikita mo ba ang sarili mo na pakatapos mong maghirap ng 40 years sa katatrabaho, pakatapos mong paghirapan ng mga anak mo kapag-aral, di ba ikaw ay iba na lang, i-abandon na lang nila? Saan? Sa home for the agent? Sa ilayan ng tulay? 20% po, dahil hindi kayang suportahan ng mga anak ng kanilang mga magulang, ina-abandon na lamang po yung kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot po, di ba? So I hope nakikita natin yung future natin. At I hope din
ng tingin natin sa future natin ay hindi sa 30%, hindi sa 40%, at hindi sa 20%. Di ba? Pwedeng dito sa 8% na umaasa sa social security system. O ikaw, ngayon po ang maximum 16,000. Ngayon lamang po, yun po bang 16,000 ay sakto na po? O di ba? Ikaw yun na po makapagsasabi ng 16,000 pesos kada buwan, kulang na kulang po yan. Di ba? So we need more. So hindi susuporta o hindi sakto na susuporta sa atin ang pag-rely sa mga pensyon. Di ba? Ano pa po yan? At meron naman daw pong mga 2% na kung saan dahil nagtuon ng panahon sa financial literacy, nagtuon ng panahon para alamin ang kung paano magkaroon ng financial independence at pagkatapos nilang malaman yung tamang sistema para ma-attain yung financial freedom, nag-execute sila. At dahil nag-execute sila, nung sila ay tumanda, nung sila ay unproductive na, nung sila ay unfit na, ngayon po, sila ay mga financially independent. So ikaw, ano po ba ang inaantay mo sa sarili mo? Paano ba tinitingnan ng sarili mo after po ng panahon na to na tayo po ay nag-uusap ng financial literacy? Again, the long-term effect of financial ignorance, di ba? 98% ng mga senior citizens end up without savings, without healthcare, without investment, and they are poor at nagiging palaasan na lamang. At may 2% na financial independent. And how are you seeing yourself? Kung nakikita niyo po ang inyong sarili sa tinatawag na financial independent, then let's talk about the 4 basic financial concepts. It's a fundamentals na magbibigay sa atin ng tamang proseso, tamang progreso at tamang pundasyon para po sa pagtatayo ng financial foundation. Una po, alamin muna natin yung tinatawag na X-Corp. Pangalawa, alamin natin yung abundance formula. At ang pangatlo, alamin natin yung rule of 72 para maiwas ang pag-iwas sa scam at yung role naman ng solid financial foundation. Okay? Yan po yung 4 na basic financial concepts. Ano bang X-Corp? Sa X-Corp, may 2 kang nakikitang arrow. The red arrow is responsibility and the blue arrow is our money line. So makikita natin dito dyan na ang responsibility mo napakataas at yung money line mo maliit, 0 or less savings. 'Di ba? At ang taas ng responsibility. At gusto natin na habang tumatanda ang responsibility bumababa at lumalaki ang ating money line. Okay? Siyempre, ngayon may responsibility tayo, pagkain, ang ating bahay, ating pananamit, education, kalusugan, at dahil tayo nagsisimula pa lamang, so bilang nagsisimula, wala kang pera, naglo-loans ka. At dito, ang ating pinagkukuhanan ng pera ay ang active income. Ang ibig sabihin po niya, nagtatrabaho ka, nagbebenta ka, ino-offer mo yung skills mo, yung talent mo, para magkapera ka. So pag wala kang talent, wala kang skills, wala kang pinagtatrabuhan, wala kang trabaho, wala kang pera. Diba? So ibig sabihin, ang active income, temporal po yan. No work, no pay. Diba? At siyempre, pagtanda natin, nandun pa rin naman yan. At sa pagtanda, ang talagang bibigyan natin ng pansin, yung ating kalusugan. Kasi ang kalusugan, siya po yung numero 1, di ba, kumukuha ng mga wealth kapag wala pong health card. Di ba? Yan po yung nagbibigay ng bankruptcy. Okay? So dito, mahalaga na tayo ay debt-free. Dapat wala na tayong utang kasi kung may utang ka, mapupunta lamang po ang pera mo sa iyong kautangan. At dito, mahalaga din na habang ikaw ay nasa active income, inaalam mo na ngayon paano ma-develop at magkaroon ng passive income. So ano ba ang passive income? Ang passive income po, na kahit ikaw tulog, kahit ikaw unfit, ikaw ay unproductive, nasa bahay lang, di ba? Sumusuporta lang sa mga apo, may perang pumapasok. Ibig sabihin, pera po ang nagtatrabaho sa inyo. So sa X-Corp, makita natin yung responsibility versus yung money line. As you can see, na responsibility nandyan. Pero yung pera, di ba, hanggat hindi natin na-develop ang passive income, mawawala po yan. So that's why here in IMG, we are teaching how to protect your active income. Di ba na ma-prevent na mawala ito. At ma-develop into a passive income para magkaroon ng preservations.
And while we are in this responsibility and money line, may dalawang katanungan ng buhay. Ano yon? What if you die too soon ngayon na ikaw ay nasa active income? Kumusta naman kaya ang pamilyang may iwan mo? Sumusuporta ka ng 30,000, pag nawala ka, saan sila kukuha ng 30,000? Dito mahalaga na dapat tinatanong mo, does my family have a protection? Does they have instant money or tulad ng life insurance na magkakaroon sila ng tinatawag na income replacement na mawala ka man, yung 30,000 na ibinibigay mo magpapatuloy. Kung wala, mag-isip po kayo. Dahil baka naman po ang mangyari dyan, di ba? Bigla na lang pong maghirap ang family mo. And if you live too long naman, good news. Di ba? Ang tanong, meron ka na bang protection sa sarili mo? Tulad na lang po ng long-term healthcare na may investments para bigyan ka ng living interest. Kung wala pa, kung kayo po ay tatanda at wala ka ng trabaho, wala kang pera, saan ka aasa? Di ba? Sa 20% na magtatrabaho pa rin. Paano kung hindi mo na kaya magtrabaho? Sa 40% na aasa sa iyong mga anak? Paano kung ang anak mo wala ng kapasidad na sumuporta sa iyo? Mapapasama ka sa 20% na iniiwan na lang sa lalim ng tulay sa Home for the Aged, sa charity? Or gusto mo na mapasama sa 2% na dahil may protection sa sarili, isang financially independent at may freedom na gawin ng lahat ng mga bagay. So this X-Curve will tell you ano ba ang gusto mong gawin sa family mo at sa sarili mo when times comes. If. Alright. So next po, abundance formula naman. So ano naman ang abundance formula? Siguro, kung ako po ang tatanungin, kung kayo po ay katulad ko na nagtatrabaho at nagtatanong, bakit wala akong ipon, so siguro tanungin natin, anong ginagawa natin sa pera natin? Di ba? Bakit hindi po tayo makapag-ipon? So para malaman natin yon, ako po noon, kung bakit hindi ako makapag-ipon, kasi ganito ang ginagawa ko. Trabaho ko, tapos ibibigay ko sa family ko, remittance, at yung tira, yun yung i-save ko. Malimit, walang tira. So ang nangyari, wala akong ipon. Di ba? Pero, using the right formula, ang tawag po ay abundance formula, kung may income ka, mahalaga pala na yung 30% isi-save mo muna. Diba? Save it for yourself. Yung 10% ibalik natin sa Panginoon, sa charity, at yung 20% i-reserve natin para sa sarili natin. Para nang sa ganon, tayo po ay pasasalamatan ng ating mga future self pagdating doon. So kung kayo po ay mag-i-invest pa sa sarili nyo, dapat yung 20%, diba, i-save nyo para sa sarili nyo. At yung tira na 70%, doon po ang gagamitin nating mga expenses. So hindi lamang po ba sa expenses, mahalaga na alam natin na yung 30% dapat, 50% dapat needs siya, hindi puro wants. Diba? So kung kayo po ay may bibilhin, kayo po ay may gagastusin, tanungin nyo po muna. Ngayon po, malapit na naman po tayo sa December 25, so marami tayong mga bibilhin. So pag may bibilhin ka, tanungin nyo po muna ang sarili nyo. Ito bang bibilhin ko ay kailangan ko na? Ito bang bibilhin ko ay luho o pangangailangan? Diba? So that's how you should ask yourself. Ngayon, here in IMG, we always teach to save. That's why nga ang aming crusade, making an spender to a saver. Bakit namin sinasabi na maging prioridad ang pag-save? Ito po ipapakita ko po sa inyo. Simpleng pag-save. Kung kayo po ay kumikita ng 15,000 at ang requirement lang na savings ay 20%, equivalent to 3,000, alam nyo ba na sa isang taon, meron kang 36,000. So tayo po dito na 21 participants, alam nyo po ba, ng 36,000 wala pang tubo yan. Kung kayo po ay 30 years old, pag edad nyo ng 50 years old, meron ka ng 720,000 pesos. O, diba? Pag edad nyo po ng 80 years old, meron kang 1 million. Ilang 80 years old ang may 1 million? O, diba? Eh bro, ang hirap naman mag-save. Bakit mahirap? Tingnan natin. Baka naman, sabi nga ni Abraham Lincoln, may mga small leak, may mga maliliit na bumubutas, 'di ba? Hindi niyo tinatahi yung mga bulsa niyo. Kaya nangyari yung piso-piso nahuhulog, yung 50 centavos nahuhulog. 'Di ba? Tingnan natin.
Mahilig ka sa soft drinks. Oo bro, pero 2 can lang naman sa isang araw. 25 pesos ang isa. 1.5 po sa isang taon, ay sa isang buwan, 18,000 sa isang taon. 18,000 lang naman eh. Di ba? Coffee. Bro, hilig ko talaga eh. Nakaka 3 cups ka, 20 pesos per cup. 1.8 po ang nawawala sa inyo, 21,600 kada taon. Bro, mahirap naman ho talaga na na iwasan ang bisyo, cigarettes at inom. Maliit lang yung 2 packs in a day lang naman. Bro, kung kayo po ay gumagastos niyan at sa 80 pesos per pack, ang nawawala po sa iyong pera ay 4,800 sa isang buwan, 57,600 sa isang taon. Maliit pa ba yan? 3 na yan na nawawala, bumubutas sa'yo? Di ba? Para kang Titanic. Nasa isang maliit lang na tip of the iceberg, bumutas, lumubog. So yan din po, baka yan din po ang naging rason kung bakit ka nababaon sa utang. Di ba? Okay, ito pa, loto. Dahil gusto mong lumaban ng suntok sa buwan. Di ba? 2 ticket, 20 pesos, 1 to sa isang buwan, 14,400 sa isang taon. Extra phone bills kasi gusto mo maging mapasama sa peers na mahilig mag-game, a Mobile Legend, mobile game. 100 pesos lang naman po kada linggo. 4 na beses yan. Diba? It's 12,000 sa isang taon. Out of gimmick, 48,000. At yung mga mahilig sa magpaganda, pasintabi lamang po, disclaimer, yung mga kulot, pinapa-straight, yung straight, pinapakulot. Diba? 2,000 pesos per month ang gusto mo. 24,000 sa isang taon. Hindi ba kayo nalalakihan sa 21,600? Hindi ba kayo nalalakihan sa 57,600 na nawawala? Or sa 48,000 pesos na nawawala kada taon? Malaki po yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo na kung yung po ay isi-save nyo, malaki na pong mapupuntahan yan. Kaya ang tanong, baka ito naman ay pwede nyo tanggalin o bawasan. Then you can have a savings. Diba? So yan po yung abundance formula. Kung magsisave naman tayo to invest, saan tayo mag-i-invest? Mahalaga na alamin natin how money works. Tulad na lang ng mayayaman, sinasabi natin, bakit bang mayayaman? Lalo na lang yung mayayaman. Kasi po, sabi po ni Albert Einstein, kung alam mo ang rule of 72, alam kung kailan doble ang pera mo. It is an 8th wonder of the world. At lahat na nakakaalam nito, di ba, yung mayaman. Bakit? Kasi nga, sabi po niya, talaga, gamitin natin yung formula na yan. 72, kunin natin yung interest kada taon, saka mo malalaman kung kailan doble ang pera mo. Example natin. Okay. Halimbawa po, si Sis Amy. Meron siyang, at age of 29, meron siyang 100,000. Pumunta siya sa BDO. Okay? Sabi niya sa BDO, gusto ko mag-invest. Pasintabi po, pag tayo po ay pumunta sa BDO o sa anumang bangko, hindi po tayo mga investors. Tayo po ay mga depositors. Sabi ni bangko, o sige, ganito po ang i-offer namin sa iyo, mataas, 4%. Okay? So ngayon, pag dinamit natin yung rule of 72, 70 divided by 4, 18 years. So si Amy, inulog niya at age of 29, yung kanyang 100,000 at gusto niyang itong i-withdraw pag age 65. So ngayon, from 29 to 65, yung 100,000 niya, di ba, naging 400,000. So ang tanong, magiging masaya kaya si Sis Amy dahil conservatively yung 100,000 niya nung age of 65 naging 400,000. Ang inflation mo is 6%. So sa 400,000, di ba, 60,000 ang nawala sa kanya. Di ba? Ang laki po nawala sa kanya. So ang nangyari, ang tagal na panahon niya nag-antay, ang tagal na pera din, ang laking pera din nawala sa kanya. Di ba? O ito pa. Si Sis Noha naman, nalaman niya na mayroon palang MP2 bond fund. At sabi nung nag-offer sa kanya, hanggang 8%. Pwede kang tumubo. Well, good enough. So isa po rin siyang may 100,000 siya at age of 69. At age of 29, sorry. Gamitin natin yung formula, 70 divided by every 9 years. Doble ang pera ni Sis Nohana. So sa age sa 29 niya, 100,000 at gusto niya rin i-withdraw pag retire niya na 65. Tingnan natin kung paano naging
magkano ang pera niya. So from 100,000 sa 8% na doble kada siyam na taon, naging 1.6 million. Tiba-tiba siya kasi from 100, tumubo siya ng 1.5 million pesos. Ang hindi nila alam, si bangko ni Sis Amy nag-invest sa isang vehicle tulad ng mutual fund na nag-offer ng 12%. Ang hindi alam, yung bond fund na pinag-investa ni Sister Hannah, nag-invest din sa 12%. So, alamin natin, gamit ang Rule of 72, malalaman natin dyan na every 6 years, doble ang pera. So, same age po sila, same amount of money, at same age nila i-withdraw, 65. So, mapapansin nyo na yung 100,000 na dineposit ni Sis Amy, nilagay sa mutual funds na may 12%, kumita na 6.4 million at yung 400,000 ibinigay ngayon kay Sis Amy. Di ba? At kung bangko, kumita ng 6 million. Si Sis Nohana naman, yung kanyang impito, kumita rin. Di ba? Naging 1.6, pero kumita yung pinag-imbisan niya ng 6.4. So mapapansin natin dito, that's why ang wealthy nagiging wealthy kasi they know how money works at doon sila nag-i-invest. Sinusunod nila kung paano kumikilos ang pera. So tayo na walang alam, di ba? Hindi natin alam kung paano kumilos. Sabi nga ni Sir Joen, you don't know what you don't know. So hindi mo alam ang hindi mo alam. So dapat para malaman mo, mag-aral ka. So now, sinasabi dito, kung kayo naman ay may alam na ngayon at alam mo na, anong gagawin mo naman? Di ba? If you know how to win, anong gagawin mo? That's po ang Rule of 72, how money works. Ang difference po niyan is 4 times at dito 16 times. And kung gagamitin po natin ang cost of averaging, ibig sabihin po ng cost of averaging, hindi po timing dito ang pinag-usapan na timing ko na malaki. Hindi po ganoon. Dapat po time. Monthly, kaya nakalagay po monthly savings, annual interest. Kung may 1,000 po kayo sa 20 years, 1 million na po yan. Diba? At sa 30 years, 3.5 million. Kung kaya nyo pa mag 3,000, diba sa 10 years, 697,000. Sa 20 years, 2.9 million. Sa 30 years, 10.5 millions. Paano kung kaya nyo pa ang 10,000 pesos? Diba sa 10 years, meron ka ng 2.3 million. Sa 20 years, 9.8. So makikita nyo, from 2.3 sa 10, sa 20, diba, halos 5 times ang dinlaki. Bakit? Kasi nga, compounding interest. Yung principal at yung tubo, tinutubuan pa. Yung principal, yung tubo at yung tubo, tinutubuan pa. Kaya patong-patong ang tubo. Kaya naman kung 10,000 po ang iyong savings kada buwan, may annual interest na 12%, sa edad po, kung kayo po ay 30 years old, sa edad na 60 years old, meron na po kayong 35 million pesos. So ang tanong, saan ka mag-i-invest? Alright? If you are earning 15,000 pesos, ang sabi po sa abundance formula, pay yourself. 20% lang ang kailangan yan, 3,000. Diba? Kung naka-invest po yan sa 1%, after 30 years, meron ka ng 1.2 million. Kung naka-invest po yan sa 12% after 30 years, meron ka ng 10.5 million pesos. It's your choice. Okay? So ito, balikan natin yung mga bumubutas sa bulsa natin. Soft drinks, may iwasan mo na ang cancer, may iwasan mo na ang diabetes at mga heart diseases. Di ba? May savings ka ng 18,000 at kung yan po ay naka-invest sa 12% sa 20 years, meron ka ng 1.5 million pesos. Yung coffee, mawawalan ka ng gastritis, di ba? Hindi mabubutas ang tiyan mo, meron ka pang 1.8 million pesos. Yung cigarettes, di ba, mawawalan ka ng heart disease, mawawalan ka na ng diabetes, mawawalan ka pa ng lung cancer, at meron ka pang 4.8 million pesos. Di ba? Yung loto, di ba, in 20 years, kung patuloy pong in-invest po yan, 1.2 na yan. Mas sakto pa, kumbaga mas malaki pa sa pinalanunan mo kung mananalo ka bigla sa loto. Di ba? So yun po yun. That's why, ask yourself, you want to have a retirement freedom? Choice. You want to spend or you want to invest? If you are going to invest, use money cost averaging. Getting rich slowly. So yun po yung Rule of 72, how money works. Alright? Ang next po natin pag-uusapan ay ang solid
financial foundation. Ano po bang pag-uusapan natin dyan? Ang pag-uusapan po natin dyan, paano ako magbibuild ng isang asset, paano ako magbibuild ng isang wealth. Isang wealth, isang asset na kung saan matibay from the ground at kahit anong typhoon na dumating, iyon po ay tatayo. Kumbaga, may kasabihan kami sa Bicol, parang sili. Dumating man ang maraming bagyo, nakatayo pa rin ang sili. So dito, ganun din ang gagawin natin. By executing the solid financial foundation, malalaman mo na kahit anumang typhoon financial ang dumating, kahit anumang emergencies ang dumating, matibay po ang iyong financial house. How it works? Una, healthcare. Kailangan po tayo mag-invest sa healthcare. Isa po ako nas by profession, mahalaga na tayong lahat ay may healthcare. At kung pipili po tayo ng healthcare, dapat iyan ay long-term at short-term care. Bakit naman po? Siyempre, in the Philippines, we have 3 kinds of healthcare and pag-usapan natin what healthcare you are going to choose. Okay, ang unang healthcare po yung meron sa employment or productive years 21 to 60. Diba? Ano po yun? Parang PhilHealth, parang, ayan po, nasa right side nyo po, mga Insular, MedAsia, ValueCare, yan. Ano po ito? Sila ay mga HMO na usually ay short-term ang tawag at usually ay hindi guaranteed na marirenew. Ibig sabihin, kung gamit na gamit, lagi po kayong na-hospital, sasabihin na lang ng kumpanya, ay wag na po natin silang i-renew kasi matatalo tayo. Diba? Pangalawa, itong klaseng short-term healthcare or HMO, wala po itong tinatawag na investment. Ibig sabihin, ang bayad mo, kapag hindi mo nagamit, wala itong balik. Thank you ang pera mo. Pangatlo, di ba, hanggang 60 years old lang po yan, mula 25 hanggang 60, gamit nyo po yan, hindi ay nagbabayad kung hindi nyo nagamit, thank you ang pera nyo. Di ba? So, yun po yung ganitong klaseng HMO. May isa naman, yung senior care, which is during retirement and unproductive years, di ba? Siya po yung parang HMO ng mga productive 21 to 60. Ang pinagkaiba lang to, ito, purely eye health card. At during 61 to 100 years old lamang. Hindi rin po yan guaranteed na renewal. Alright? At ang pangatlo, na pinakamaganda na healthcare ay yung tinatawag na long-term healthcare. Bakit maganda? Kasi covered ka from productive years na may trabaho ka at unproductive years na wala ka ng trabaho. Okay? At ang pioneer po niyan sa Pilipinas ay ang Kaiser International Health Group Incorporated. Isa po siyang health maintenance organization na fixed premium, may health saving, may investment, at guaranteed renewal. Once you pay 7 years, you are covered for the rest of your life. Then how good it is, share ko po sa inyo. By tradition, the Filipinos maintain strong family ties. But it's this same tradition that prompted more than 50% of Filipino senior citizens to rely solely on their children and relatives for support in their old age. You can follow the same path, or you can choose to proceed in another way, a better way, the Kaiser Way. And what is the Kaiser Way? Financial independence, especially in your retirement years, when you'll really need medical attention and support. Other HMOs serve group and individual accounts. Kaiser International Health Group focuses on your long-term health needs. How? Kaiser uniquely provides for a second layer of HMO coverage, which gives members the option to utilize it or not. You can use it if you have to, but if you stay healthy, Kaiser International Health Group will reward you with a financial independence you deserve in your senior years. Simple, worry-free, effective. Why? Because Kaiser cares. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. So yan po si Kaiser. Wala po siyang ibang nais kundi magkaroon tayo ng financial independence kung kailan tayo po ay matatanda na. Alright? So meron po kaming Kaiser 101. So every Thursday po,
You are free po na i-ask ang yung mga sponsor para makapag-attend po kayo gaano po kaganda at ang detailed patungkol sa Kaiser. Alright? So si Kaiser, meron po siyang 4 corners. May short term siya. Pwedeng gamitin sa inpatient o mga hospital. May long term siya. Ibig sabihin, kasama na po ang senior care. Di ba? Meron din po siyang life insurance. Anong ibig sabihin yan? Na pag kayo po ay nawala, meron pong maiiwan ng instant money. Matik agad, mapupunta sa family. At syempre, merong investment. Ano naman po ang kahalagaan ng investment na to? Yan po naman yung magiging pension mo na lumalaki, lumalago. Good as cash po yan na pwede mong gamitin ang card mo upon maturity. Sa kahit saan, pwede rin pong pang shopping. Alright? So, yan po yun. Okay. Bakit sa solid financial foundation, ang unang-unang dapat nating i-build from the ground ay healthcare? Think about this. Ito yung mga reasons bakit bago po tayo mag-isip ng kahit ano pang mga investment, mag-invest muna tayo sa healthcare. Okay? Ang medical cost, doble po yan kada 5 years. Kung wala kang health card, pag na-hospital ka, saan ka kukuha ng pangbayad sa hospital bill? Okay? In reality, marami pong mga may karamdaman na namamatay dahil wala silang pera, nasa bahay lang. Maraming mga inaatake sa puso, masakit ang dibdib, masakit ang likod. Ang hinihingi lang ay Vicks or efficacent oil kasi walang pera. Yung pala inaatake na. Because of the lack of money, ayaw nilang pumunta sa hospital. Nakakalungkot yun, di ba? At kung kayo po ay isang empleyado na may health card, kapag kayo po ay nag-retire, nag-resign, or nawala ng trabaho, sure po na hindi nyo madadala ang lahat na benefits na ibinibigay ng kumpanya. So kung kayo po ay ma-hospital, pag-retire mo, saan ka kukuha ng pera? Diba? Okay, next. Ang traditional na healthcare, hanggang 61 years old lamang po siya. Okay. So anong ibig sabihin po niyan? Even po ang PhilHealth, magbabayad ka mula age of 20 years old hanggang 60 years old, pagdating ng 61, wala na. Eh kung kailan ikaw sakitin, kung kailan ikaw ay marami ng pangangailangang medikal, saka wala kang pang hospital. Right? Malimit, sa katotohanan, maraming mga senior citizens na umaasa lang sa anak. Kung wala, mangungutang. Kung walang mautangan, kung meron kang bahay o lupa o sasakyan na pinaghirapan mo ng matagal na panahon, yun na lang ang ibebenta, yun na lang ang isasangla during medical needs. Kasi retire ka na, unproductive ka na, so ang sasabihin natin, yung bahay, ibenta na lang natin. Yung bahay na nabili mo ng 5 milyon kasi hinulugan mo, may bebenta mo lang ng 1 o 2 milyon kasi madalian. Di ba? Think about this. And in reality, I want to share with you that personal bankruptcy is due to medical crisis. So kaya po mahalaga na tayo pong 25 participants, meron po tayong personal health care. Huwag po tayong umasa sa ating kumpanya. Okay, and good news po ito, sasabihin ko po sa inyo. Ang Kaiser po, pag hindi mo siya nagamit in 7 years, yung 85% ibabalik sa inyo pinaka-bonus. O, di ba? Ganun po kabait si Kaiser. Okay. Pagkatapos nyo po ng healthcare, may protection kayo sa mga medical needs. Ang next na protection nyo dapat, life insurance. Eh bro, may healthcare na ako. Bakit kailangan ko pa ng life insurance? Protection po kasi yan ng family mo. Yan yung safety net na kung mawawala ka, may income replacement. Mayroong babalik na pera, may magpapatuloy ng iyong financial responsibility. Diba? Bakit? Kasi si life insurance, if you die too soon, ayan, may pera silang gagamitin. If you die too soon, may replacement sa iyong income. If you die too soon, yung anak mo makapagpapatuloy sa pag-aaral. If you die too soon, yung bahay mo, meron kang pabayad sa real estate tax. If you die too soon, merong pera silang aasahan
at hindi sila maghihirap. Di ba? Hindi sila mangungutang, hindi sila mababaon sa utang, at pwede rin siyang pangbayad sa maiiwan mong utang. Yan po yung life insurance. Protection ng family kapag tayo po ay biglang nawala. Okay? Magkano kailangan mo? 2 ways to compute. Income replacement, kapag less ang responsibilities, or the method kapag katulad ko na maraming responsibilities. How it works, ayan po, income replacement, kunin lang natin yung annual income times 10, constant po yan, or 10 years, then you will know, halimbawa po, kung kayo po ay kumikita ng 20,000 times 12, so yearly po meron kayong 240. Pag times 10, ibig sabihin, 2.4 million po ang perang kailangan mo. Okay? Ano naman po ang mangyayari at gagawin ng 2.4 million na yan? Kung yan po ay nasa investment na 10%, abay kumikita po siya kada taon na tinatawag na living on interest, LOI, 240,000. Pag dinivide mo yun sa 12 months, di ba, 20K. Ibig sabihin, mawala ka man, ang iyong pamilya may monthly income replacement, the same money na ibinibigay mo kada buwan. Kaya ang tawag sa kanya ay income replacement. Pag dime method naman, ito ay hypothetical lamang ha. Halimbawa, may utang kang 500,000, sa sweldo mo na 20,000, ang income replacement may 2.4, yung bahay mo may bayaran ka pa na 1 million, yung education ng mga anak mo sa projection mo 2 million, ang kailangan pong life insurance coverage ay 5.9 million. Bakit 5.9 million? Kasi pag inad mo lahat, di ba, pag nawala ka, yan yung ibabalik ni life insurance para ang pamilya mo ay hindi maghirap. Para ang pamilya mo hindi mabaon sa utang, para ang pamilya mo ay makapagpatuloy sa isang pamumuhay na maaliwalas, masagana, kahit wala ka na. So ibig sabihin, meron kang peace of mind, ang pamilya mo may peace of mind. So if you love yourself and your family, go and get yourself protected. Okay? Sa life insurance, meron po tayong kapartner dyan, Manila Bankers. Tinawag po siyang multiple option super term 18 or most 18. Ito po ay safe. Ito po ay may protection. At ang pinakamahalaga sa lahat, tax-free. Isipin nyo na lang po yung 5% na tax. Sa 1 million, malaki po ang 5% na tax. Pero dito po, kay Manila Bankers, who are 54 years already sa service, di ba? So ganun po sila katatag, 54 years. Okay? May growth din po yan o lumalaki. Ibig sabihin, yung pera ay nagko-compound. At ang kagandahan pa po kay multiple option super term 18 ng Manila Bankers, ito po ay nasa PDF, Premium Deposit Fund. Ibig sabihin, hindi po siya nagde-negative. Kahit pa magsipagbagsakan ang equity or stock market, siya po hanggang zero. Hindi po siya magma-minus. Alright? So kung kayo po ay halimbawa po si Brad Bean, siya po ay 25 years old at gusto niyang makovered ng 2.5 million. So kailangan niyang tanungin si Brad J, gusto kong kumuha. Paano ba mag-aabil? Ang kailangan niya lamang po ay 12,050 pesos sa isang taon. Parang ang savings niya ay 1,000 pesos lang. At covered na siya ng 2.5 million pesos. 18 years po yan na babayaran. Alright? Maraming parang paano bayaran at pwede rin gamitin educational plan. O, diba? At kahit in between pwede ka mag-withdraw, pwede po yan. So again, kung sa mga guest po, pwede nyo itong i-ask ang iyong sponsor gaano kaganda ang most 18 ni Manila Bankers. Napakamura po yan, term life. At siguradong lumalaki ang pera. Alright? Pag meron ka ng protection, healthcare, and life insurance, saka natin i-manage ang ating mga utang. Tama po, huwag po nating unahin bayaran ng utang. Maganda po na pag may utang, di ba, sasabihin, ay hindi muna ako mag-execute, bayaran ko muna ang utang. Maganda po yon. Hindi ko po sinasabing pangit. Kaya lang po, habang kayo nagbabayad ng utang, wala kayong protection, na-hospital kayo, anong solusyon? Uutang ulit. Di ba? Nagbabayad kayo ng utang, wala kayong protection, namatay kayo, anong mangyari sa pamilya? Uutang ulit. O, di ba? So, ang mangyayari, cycle na utang. That's why po, di ba, mahalaga po na bayaran natin ang ating mga kautangan, pero mahalaga din na kumuha tayo ng healthcare at life insurance para po sa protection.
That's why, sa Solid Financial Foundation, how to build an asset and wealth para sa ating retirement plan, pangatlong steps po ang debt management. Okay, sa debt management, una mong alamin dyan, ang utang po ba ay bad debts o good debts? Eh bro, ano bang pinagkaiba ng dalawa? Ang bad debts, bumili ka ng luho, di ba? Bumili ka ng cellphone, bumili ka ng sasakyan para luho, di ba? Hinuluhulugan mo after 5 years, pagkatapos nung ibenta mo, nabili mo ng 1,000,000 yung sasakyan mo, ibebenta mo 200,000, bad debts po yon. Ang good debts naman, nangutang ka, pinasok mo sa isang negosyo, kumikita, may dividendo ka, good debts pang tawag doon. So here, sa debt management, mahalaga, alamin mo muna, pag umutang ka, bad or good debts. Kapag yan po ay bad debts, let's eliminate bad debts. Marami po akong kilalang mga mangungutang na kung saan, kung ano-anong sakit ang dumating sa kanilang katawan. Kaya nagkaroon ng Alzheimer. Alam niyo po ba na yung mangungutang, nung nakasalubong yung kanyang inutangan, hindi niya kilala. Diba? Nagkaroon ng problema sa mata. Diba? Si mangungutang, nakasalubong si inutangan, nabulag, hindi niya makita. Hindi niya napansin. Diba? Si mangungutang, nakasalubong kanyang inutangan, biglang liko, nangati, nagkaroon ng allergy. So debt can turn into a disease. It will control your life, it will diminish your happiness, and it will limit your freedom. Ang daming pagkakataon na ikaw sana ay magkaroon ng opportunity na makapag-invest, pero dahil sa utang, maling utang, di ba, hindi ka magkaroon ng financial freedom. That's why let's eliminate bad debts. Alright? After we eliminate bad debts, fourth step, mag-ipon naman tayo sa emergency fund. Bakit? Mahirap po kasi na ang daming mga emergency, wala tayong fund. Di ba? Para saan naman ang emergency? Siyempre, paano kung bigla kang nawalan ng trabaho? So, para sa inyong paghahanap ng trabaho, kailangan mo ng extra bapping o yung pondo. Di ba? Emergency utilizations. Meron kang investment, hindi mo nang pwedeng sabihin na sandali, di ba? Mag-ano muna ako, mag-withdraw, di ba? Hindi, paano kung weekends? So, mahalaga na meron kang pera sa isang bangko na ang purpose lang ay pang emergency scenarios. Ano pa? O, tulad po na ngayon, may kalamidad. Di ba? May dumating na pandemya. Napakaswerte nung mga nasa IMG na nag-execute, may emergency fund. Di ba? Mag-iisang taon na ang calamity. Pero hindi po sila umaasa sa ayuda kasi meron silang naipong perang protection nila. Alright? Major home repairs, kailangan pa natin emergency fund. So magkano naman po, again, mathematical pa rin. I-compute mo lang yung total expense mo sa isang buwan. Halimbawa, kung ang expenses mo ay 20,000, times 3 is 60, times 6 is 120. So at least ang kailangan mo ay nasa 120,000 pesos. Para naman pag may dumating na emergency scenarios, free ka sa mga financial stress. Kung wala pa, don't worry, let's all pray na sana wala tayong emergency scenarios at start saving at least 1,000 pesos kada buwan. Okay? Pagkatapos po ng emergency fund, saka po tayo papasok sa investment. Anong klaseng investment? Roll-up 72. Gagamitin natin. Paano, saan at bakit? Panlaban sa inflation. Ang inflation natin 5.5, so dapat ang investment mo lampas sa 5.5 kasi ang hirap naman yan. Ang inflation natin ay 5.5. Ikaw ngayon ay pupunta lang sa bangko, magta-time deposit 4%. Lugi ka pa. Diba? And siyempre, to achieve your goal. Alright, goal. Ano ba yon? Healthcare. Diba? Ano pa? Educational fund ng anak mo. Ayaw mo bang maging sigurado ang iyong mga anak na mawala ka man, makapagpapatuloy sila sa pag-aral, hindi sila magsi-self-supporting? Papiliin ka. Bibili ka ng bahay through Pag-ibig. Ang worth ay 3 million. Diba? Pag through Pag-ibig mo in 30 years, naging 8 million. Pero meron ka namang investment na in 10 years time, mabubuo mo ang 3 million at bibili mo ng cash. Sasakyan, pagpipiliin ka, di ba? 5 years to pay. Di ba? Yung 2 million mo magiging 7 million. Pero pwede mo namang in 5 years, may mapag-ipunan mo siya, bilhin mo ng cash. So yung sasakyan mo na gusto, baka after 5 years, mas mababa na siya, nag-depreciate. Di ba? Kasi ang sasakyan, hindi naman siya nag-appreciate eh. Nag-depreciate siya. Vacation.
So usually ngayon, ang ginagawa ng tao, ang vacation, ginagamit credit card, di ba? Pero pwede naman pag-ipunan. Di ba? Siyempre, retirement fund. Mahalaga na kung tayo po ay magkakaroon ng retirement fund, dapat alamin natin kung magkano. And make it that goal na magkaroon ka ng retirement fund. Bakit? At some point of our life, magre-retiro po tayo. At some point na yon, mahirap na mag-retiro na walang pera, walang budget. That's why always invest with a purpose. Dapat ang bawat garapon, mayroong patutunguhan. Kasi pag mayroong patutunguhan, hindi mo siya gagalawin. Okay? Sa Pilipinas, meron po tayong dalawang paraan para mag-invest. Okay? Na napakagandang investment. Share ko po sa inyo, pwede po kayong maging shareholders ng BDO, ng BPI, Ayala Land, SM Investments, PLDT, Dito, Aboitiz, Ayala Land. Paano? Two ways. Pwedeng bumili ka ng direct stock sa kanila para maging stakeholders, or pwede kang bumili ng shareholders through indirect mutual funds. Okay? Huwag ho kayong mag-alala pag kayo po ay naging IMG, sa lahat ng mga IMG member, ang kasama po natin dyan ang MyTrade at ang Rambler Strategic Advisor. Bakit? Mahalaga po na may mga professional nag-assist sa atin. Alright? Alam niyo po ba, nung 1997, ang share sa Jollibee ay 27 pesos lang? Yes. At alam niyo ba na kung kayo ay may 100,000 pesos, by the way, umabot siya ng 280 bago ang pandemic. Di ba? Nung 1997, may 100,000 ka at binili mo ng shares. Nagkaroon ka ng 3,703 shares. At ibinenta mo after 20 years. Nung 2017, umabot po siya ng 250 per share. 27, 250, ang laki, di ba? So yung 100,000 mo, naging 925,750 pesos. Wow! Ang magkanong kita? 825,750,000 pesos. O, di ba? So ngayon saan ka pa? So, ang laki po ng kinita, di ba? Second po, indirect naman, mutual funds. Ano po bang ibig sabihin po nun? Tayo po ngayon na 24 participants. Yung ating tigi-1,000, di ba? Kukunin ni Rambler, pagsasama-samahin, at ilalagay niya sa Soldivo Fund, sa Pilam Asset ng Pilam Life, sa FAMI ng Metrobank, Piliquity, sa Atram, Sun Life, di ba? At pagkatapos po, yung tubo nun, paghahati-hatiin nating 24 participants. Okay? So, ibig sabihin, pooling of money. By the way, huwag kayong maglala, meron po tayong mutual funds. Pag Wednesday po, si Sir Leo po, how to invest in mutual funds safe and secure. Okay? Share ko lamang po, isa lamang po itong hapyaw. Sa indirect, alam nyo po ba na ang Piliquity sa pinakamatanda na mutual fund sa Pilipinas, noong 1997, ang share net as value per share niya ay 1 peso lang. Noong 2017, umabot po siya ng 40 pesos per share. Idi wow, di ba? Ibig sabihin, kung kayo po noong 1997, merong 100,000 at ibinenta nyo noong 2017, ito po yung pera nyo. 4 million pesos. So here, I just want to show to you na both direct and indirect, both stocks and mutual funds, mahalaga po na long term po ang ating tinitingnan. Pag nag-invest po tayo dyan, hindi yung bukas kukunin natin, hindi yung after a month, hindi po ganon. At least, ang minimum mo ay 3 years hanggang 5 years. The longer the better kasi the longer na lumalaki ang value ng shares na binili mo. So, ganun po kahalaga. Kung kayo po ang aking tatanungin, saan ka ngayon mag-i-invest? So, yun po yung investment. Sabi po ni Sir Rex, siya po ang CEO President ng Rambler, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, dapat po, bago tayo dumating sa investment, protection muna. Healthcare and life insurance. So, mayroon din pong hierarchy or order ang protection. Healthcare muna, tapos life insurance, saka na yung mga assets. Ang hirap naman, yung motor nyo po, may nung non-life, pero yung nakasakay, walang life insurance. Di ba yung bahay nyo, may fire, non-life insurance, pero yung nakatira sa bahay, walang life insurance. Pero, merong St. Peter. Ang hirap naman nun. Pag na-hospital, sasabihin ng mga magulang sa anak, huwag kayong mag-alala anak, mayroon akong St. Peter. Di ba?
Parang awkward naman. Pwede ba nating ibayad sa St. Peter, ang St. Peter, kumbaga yung fund sa St. Peter sa hospital, di ba hindi? So dapat mag-St. Luke's muna tayo bago kay St. Peter, di ba? So yun po yung proper order of protection. Alright? So ganun po katibay ang itinuturo namin na solid financial foundation. Sabi ko nga, build it from the ground, secure, and kahit ano pang bagyo ang dumating, matibay po yan. Kasi naipundan niyo po ng tama. Right? So education without application is just an entertainment. So ano man pong natutunan yung aral, kaalaman, literacy at edukasyon, kung hindi niyo po yan na-execute, para lamang po kayong nanonood ng Netflix, natuwa lang kayo, pero wala po kayong execution. Alright? So si IMG ang mission, tayo po na 24 participants ay maging wealthy kasama ng ating mga mahal sa buhay. Diba? Hindi lang tayo, kundi sila din maging wealthy. Kaya ang ginawa niya, ayan po, walang katapusang edukasyon, literacy, at higit sa lahat, inilapit din sa atin ang financial industry na kailangan natin. Ano ba? Kailangan mo ng healthcare, kailangan mo ng life insurance, kailangan mo ng investment, kailangan mo ng real estate kasi kailangan mo bumili ng bahay, mga non-life, general insurance, meron po tayo dyan. Allied services para po tayo lumago, di ba? Sa mga financial na kaalaman, di ba? Makatipid, nandyan po lahat yon, di ba? It is 48 benefits na meron, isa-isahin ko po yan. Ayan po, 48 membership benefits ni IMG. Number 1, para po maiwas tayo sa scam, para po mailayo tayo sa financial ignorance na nagbibigay ng mismanagement ng pera at nagiging nawawalan tayo ng savings. Ayan po, free ebook, Secret Saving and Building Your Future. Para ano po yon? Para ikaw po ay maging financial educator. Para alam mo paano pangalagaan ang iyong pera. Siyempre, meron din kayong ebook na workbook. Anong gagawin po dyan? Ituturo sa iyo paano yung proteksyonan, paano yung preserve, paano yung pera, palaguin, di ba? Para paano ka magawa ng isang habits na maging money manager, di ba? Anong mga workshop? Dahil mahalaga sa iyo ang cash flow, tuturuan ka niya paano mag-increase ng cash flow. Dahil mahalaga sa iyo ang magbayad ng utang, tuturuan ka niya sa tamang pagmamanage. Workshop number 1 po yan, benefits number 3. Okay. Benefits number 4, workshop paano ang tamang proteksyon. Diba? Isa-isa yan. Paano mag-build ng asset accumulation, workshop number 3. Retirement planning, paano ipipreserve yung wealth, diba? Paano na pag nawala ka na, yung mga magmamana, diba? Hindi sila magbayad ng mahal. Diba, sa mga hereditary tax. By the way, itong workshop, meron pong certificate yan na pwede mong ilagay sa Facebook. Diba, na kayo ay nakapasa sa workshop na to. Diba? Opo, pag hindi po kayo nakapasa sa exam, wala po tayong certificate. Na exam po yan. Okay? At ang pampito na benefits, dahil po si IMG ay nasa financial industry, tuturuan ka paano maging career si IMG. Workshop number 5. O di ba? Ganun po kaganda. Okay, next tuloy po natin. Tulad po natin, kailangan ng medical check-up para malaman kung may mga sakit-sakit tayo. Kailangan magpakuha ng dugo para malaman kung meron bang dapat ayusin sa ating mga dugo. Ganun din naman si IMG, meron po siyang financial check-up para naman malaman yung healthiness ng ating mga bulsa. Libre po yan. Okay. Para kung gusto mo naman na maging isang financial planner, meron pong certification program in partnership with RFP ng Pilipinas. Exclusive benefits po yan. 1,500 pesos lang. Okay. At ito pa, sa halagang 5,500, meron ka na agad na 100,000 worth free personal accident insurance. O, di ba? Meron ka pang pagkakataon, di ba, na magdagdag ka lang ng 500, meron ka ng worth na 50,000 pesos na 24/7 memorial concerts nakatayap si Everest Ibig Pusan. Pwede po siyang magamit pang bayad sa mga puninarya. Okay? At meron din pong 2 libreng frames. Number 12 po na benefits yan. Saan? Sa De Los Reyes Optical. Tulad po nitong gamit ko, di ba? 2 po yan ang nakuha ko ngayon lang na taon. Magkano po ba ang isang frame? 2,500 ang pinakamababa. O di ba? So pag 2, 5,000. So parang ang hinulog ko lang, 500 pesos lang. Alright, yearly po yan. Okay? Free gifts po ito
Pre-access, I mean. Meron po tayong unlimited consultation sa lahat na Kaiser Medical Center. Pwedeng kung kayo taga Maynila, o di ba? Pwedeng sa Makati, pwedeng sa SM, pwedeng Santa Mesa. Lahat po ng Kaiser Clinic, araw-araw magpa-check up, unlimited po yan. Okay? At dahil mahal ni Kaiser, ay ni IMG ang ating mga pamilya, no family left behind, kasama din sila. Discounted naman. Alright? At syempre, sa halagang 5.5, matik, isa na kayong investor sa mutual fund kasi ang 1,000 doon, naka-investment na agad sa Soldivo Strategic Growth Fund. O di ba? 15 po yan. At syempre, 16 doon sa napakagandang healthcare products na healthcare, may access po tayo doon. Di ba? Number 17. Babagalan ko po to. Meron po kayong access sa most 18 ni Manila Bankers. Pinaliwanag ko na kanina and you can still ask sa mga sponsor nyo po how good it is. At meron din kayong pagkakataon na makapag-enroll sa IRA. Ano po bang ibig sabihin ng IRA? Income Replacement Assurance. Kapag kayo po ay napag-enroll dyan, alam nyo ba na kung kayo po ay may minimum wage na 1,500 kada araw, okay, kada araw, at kayo po ay nagkataon na kayo ay na no work, no pay dahil nagkasakit ka, okay, yung araw po na kayo ay no work, no pay, kung magkano mang minimum wage nyo, ibabalik sa'yo ni IRA. So, ganun po aganda yon. May access ka pag ikaw po ay IMG members. And yes, you can ask your sponsor how great it is itong IRA. Alright? Number 18, dahil kailangan natin ng kaalaman ng investment mga seminars, ayan, meron po tayong pre-investment seminars through Rambler. Okay, number 18 din. Dahil alam mo na ngayong kagandahan ng mutual funds, kapag kay IMG, zero entry fee. Ibig sabihin po, kung hindi kayo IMG, para makita nyo lang ang difference, pag hindi kayo IMG, babawasan kayo ng 3.5% na entry fee at 2% na mapupunta sa mangungumisyon sa inyo. Pero kay IMG, wala pong mawawala sa iyo na 5.5%. Pag ang ipinasok nyong pera ay isang libo mo makakabili ng shares. O di ba? Napaganda. Kung gusto mo mag-direct stocks, don't worry, MyTrade is there, Abacus Securities, di ba? Para magkaroon ka ng access sa lahat na stock online trading platform, may mga pre-investment guidance, analysis, and updates ka pang makukuha. Okay? Kung kayo naman po ay may mga nararamdamang masakit, okay? May nagda-dialysis, may cancer, experience the latest technology in defeating pain at pagpapaganda. Sa Makati po yan, ozone therapy. Diba? Membership price, discounted po yan. Number 21, Palawan Express. Dahil gusto niya yun na makatipid, alam niyo po ba na lahat na IMG transactions, para 10,000 to 100,000 kapag hindi IMG, nasa kulang-kulang 1,000 ang babayaran mo. Pero kay IMG, 50 pesos lamang po ang surcharge. Okay, number 22, nasabi ko na po yan, mga non-life insurance, malaki po ang matitipid niyo po dyan. Okay, number 23, bibili ka ng bahay, super discounted din po yan sa SMBC Island at DMCI. Mga big time po na mga developer yan. Okay. At kung kayo po ay taga Batangas, gusto nyong gawing negosyo ang Memorial Lots Intermediate Package, discount po yan sa Heaven of Infinity More Gardens sa Batangas City po yan. Kung gusto niyo naman po magkaroon ng opportunity na mapaganda kaya ang iyong mga online ads, si Sir Jomar, benefits number 25, discounted po ang pagpapaganda ng FB ads. 26, kay Sir Alan naman po, para paano gamitin. Ang power email marketing, mga autoresponder, discounted price. Kay Ma'am Sha, gusto mong gumawa ng libro, discounted price. Kay Sir Jay, alamin kung paano ang pagkilo sa real estate, mga B-vlogs, discounted price po ang kanilang courses. By the way, itong 4 na po yan ay mga internationally acclaimed speakers. Ini-invite po sa podcast yan internationally. Pero bilang IMG members, discounted po ang kanilang mga courses. Alright? Alright, number 29, ito po yung parang St. Peter Memorial Concerts po yan. Okay?
all over the Philippines. Makakatipid po tayo dyan. Okay? Kung kayo po ay mayroong fidelity na 50,000 worth na life insurance, pag ginamit natin kay Everest, at ang minimum po, meron pong maibabalik sa inyo na 30,000 pesos. Ganun po kaganda si Everest. Asset Preservation Services, number 30. Ano po bang ibig sabihin yan? Kung kayo po ay may condominium, may bahay, may sakyan, may ekta-ektaryang lupa, at gusto nyong makatipid, kasi siyempre kapag bigla po tayong nawala, bigla po tayong namatay, di ba? Yung anumang mga wealth na meron ka, magbabayad po ang mga may iwan nating magmamana. Tama? Hereditarial. Napakalaki po ng tax. At least 10% kung magkuha ng total amount. Kung ang iyo pong assets, ang total amount ay 10 million, ang 10% yung magkano? Di ba? Ang laki. So, pag ginawa pong corporation yan, ibig sabihin po, ikaw, tatay, ikaw, nanay, ang mga anak mo, lahat kayo ay magiging member, di ba? Babayad lang kayo ng 18,000, na itipid nyo na yung 100,000 pesos na dapat pambayad sa real estate tax. Ganun po aganda si asset preservation. Kaya nga po, kung alam niyo lang ang bawat gamit ng bawat membership benefit, makikita mo talagang napakaganda ni IMG. Alright? Auto program. Wala na pong maraming sabi-sabi. Yung latest na nakita ko po, ang kanyang na discount ay 178,000 pesos. Isipin nyo, nagpa-member, nagbayad ng 5,500, bumili ng sakyan, nakapag-discount ng 178 pesos. O, di ba? Wow. At kung gusto mo namang maging tulad namin, nasa financial industry, you own a business, you become financial educator, you own your time, pwedeng gawing online system tulad ng ginagawa namin ngayon, di ba? You help your family, you help other family, you help yourself achieve the income that you want, you help other family to achieve the income that they want, you become debt-free, they become debt-free. Di ba? Ang sarap, may tatapik sa'yo. Bro, o sis, maraming salamat. Kinulit mo ako mag-IMG. Ngayon, malayo na ako sa utang at ngayon, nasusunod ko pang sweldong gusto ko. Di ba? At habang ginagawa nyo po ang mission, si IMG, busy naman sa paghahanda ng bakasyon mo, sa cruises, conventions, internationally po yan. At busy rin siya, magbibigay siya ng world-class recognitions, rings, pins, watch, cars. Last June, 4 pong Ford SUV ang ipinimigay ni IMG. Alright? At si Kaiser, ibabalik sa'yo bilang pasasalamat ang pre-HMO coverage at ang minimum is 70,000 pesos. So, di ba? Napakaganda na maging IMG member. Alright? Okay, next po. Number 36, meron po sa mga IMG member, alam niyo po ito, meron po tayong Powerful Member Portal webpage. Mamaya papakita ko sa inyo na pwede ka mag-access anywhere, anytime. Meron ka ring Dominate Tool, isa po siyang digital marketing platform na kung saan paano mo may share ng easy ang IMG. Okay? Meron ka ring mga exclusive newsletters and emails na matatanggap para sa mga updates. At may Newracast, ano po bang ibig sabihin yan? Kung kayo po ay IMG, alam mo na ang lahat na commission ay dyan po papasok. Alright? Number 40, kung kayo po ay isang OFW, meron kang IMG Visa Card. Okay? Number 41, meron kayong exclusive events. Mga Gala Night, Heroes Night, at mga runs and contests, yung bagang mga exclusive lang para ng mga discounted or mga runs para mo pabilis ang iyong promotion. At meron din po kayong group insurance na worldwide protection kahit saan mang lupalop ng mundo. 43 to 48, may accidental death benefit, may burial benefit, may accidental medical reimbursement benefit. Nasa right side nyo po kung magkano ang amount. Acts of terrorism, unprovoked murder and assault, at meron ding accidental dismemberment benefit. Ihimayin natin yung number 48. Iyan po yan, yung ADB. Di ba? Loss of 2 limbs, loss of 2 feet, loss of leg below the knee. So, meron pong equivalent pong pera yan. At pag namatay po sa ibang bansa, hindi na po problema yung gastos kasi may additional na repatriation services. Ganun po kaganda si IMG. Kaya wag po tayong mahiyang i-share ito. Alright? So ito po yung membership webpage sa pinakita kanina. Magbukas lamang po, makita pong ganyan. Nandyan lahat ng mga benefits.
So thank you so much. To God be the glory. So I'm your speaker, Hazel Sone. I am a nurse by profession and now doing financial coach. So God bless you. Meron po akong YouTube channel. You can subscribe and like. Thank you so much.